Magandang araw! Bago ko sisimulan ang aking journal ngayong araw, gusto ko munang ipasilip sa inyo ang lagay ng panahon kahapon dito sa Metro Baguio. Alas 5 pa lang nga ito ng hapon pero sobrang dilim na ng paligid dahil sa kapal ng fog. Kaya agad akong napatakbo sa malapit na convenience store sa amin para bumili ng tinapay. At saka ang favorite biscuit ng aming biyaya. Nakalimutan ko na nga magdala ng eco bag kaya bitbit ko na lang ng ganito ang aking pinamili. Alam nyo naman kapag ganito ang panahon, ang sarap-sarap talagang magkape. Agad ko na ngang ininit ang tinapay at pinagtimpla ng kape ang aking mahal na asawa. Tara, kape muna tayo. Isa na namang panibagong araw, panibagong umaga, panibagong mga task ang dapat kong matapos ngayong araw. Pero this time, naisip kong isulat na yung mga dapat kong tapusin na mga gawain para sa Panginoon, sa aking asawa, sa aking anak at sa iba pang mga gawain na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Sinulat ko ito para makita ko ang progress ko bilang isang nanay. At ang goal, matapos ko ang lahat ng ito ngayong araw. Agad ko na rin nga sinimulan ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dito na lang muna nga ako sa kwarto nagbasa ngayong araw. Kadalasan kasi mas gusto kong magbasa sa labas para habang nagbubulay-bulay ay nakatingin ako sa bundok. Pero dahil maaga nga pumasok ang aking asawa sa kanyang masteral class, ako ang naiwan para magbantay sa aming biyaya. At sa aking pagbabasa, merong mga ilang talata na naman na nag-strike sa akin na talagang makakatulong sa akin kung paano ako mamuhay bilang anak ng Diyos. At ang isang talata nga na nag-strike sa akin ay makikita sa Awit 118 verse 8. At ang sabi dito, "It is better to take refuge in the Lord than to trust in man." Naniniwala ako kung bakit naisulat ito dahil likas nga sa atin ang magtiwala sa tao o sa ating mga sarili. Pero ito ang aking panalangin na maging paalala ito sa aking sarili at sa iyo na nanonood ng video na ito na kapag nalagay ka sa sitwasyon na nangangailangan ka at humaharap sa malalaking challenges ng buhay, ay mas magtiwala tayo sa Panginoon na may gawa at may kontrol ng lahat ng bagay. Pagkatapos ko nga mag-devotion, nagising na rin pala ito ang aking biyaya. At wow naman, ang ganda ng kanyang gising ngayong umaga. Dahil kadalasan nga kapag gumising siya ay umiiyak. At salamat nga sa Panginoon dahil natapos ko na ang aking Bible reading, devotion, and prayer. At ngayon, it's time to minister naman sa aking asawa at sa aking anak. At ito nga ang aking asawa na talagang seryoso sa kanyang masteral class. At alam niyo ba kung ano nagpapasaya sa ating mga asawang lalaki? Ang ipagtimpla sila ng kape. Kaya yan ang gagawin ko para mas lalo siyang ganahan sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos nga namin kumain, pinaliguan ko na rin ang aming biyaya para matapos ko na rin agad ang aking task ngayong araw. 1, 2, 3, go! The wheels on the bus go round and round. The wheels on the bus go round and round. The horn on the bus goes beep, beep, beep. Nakasanayan na talaga namin ni Biyaya na kumanta sa harap ng salamin after niyang maligo. Napakain ng breakfast si Bia? Check! Napaliguan si Bia? Check! And now, it's time to complete my other task, ang paglilinis. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo dahil meron pa akong isi-share na isang mahalaga ding bagay.
nasa huling task na sana ako, bigla nang umiyak ang aking biyaya. Yeah. Gustong-gusto ko na sanang tapusin ang pagtutupi bago kami magtanghalian. Pero kailangan ko itong itigil dahil kailangan ako ng aking anak. Ang anak ay mas prioridad kaysa sa mga gawaing bahay. Lalo na sa panahong ito na nasa building relationship pa din kami. Ang sabi nga, ang mga gawaing bahay nandyan lang yan. Pero ang panahon na ang mga anak natin ay total dependent sa atin ay lilipas. Kaya mapa, laging iprioridad ang mas mahalaga. Maya-maya nga tinawag na kami ng aming tatay dahil handa na ang aming tanghalian. Lagi talaga ako nagpapasalamat sa aming tatay na napakasarap magluto. Kung naging blessing sa iyo ang video na ito, please don't forget to care and share para maging blessing din sa iba. Hanggang dito muna at kain po tayo!